Awitin natin ang itinurong panalangin ng ating Panginoon. Magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchito. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang pag-ibig niyang wagas, malinis at tapat, ang patuloy niyang handog sa kanyang bawat anak. Halina kayo mga minamahal ko, patuloy niyong damhin ito sa puso niyo at mabubuhay na ganap kung papaano ang kanyang tapat na paglingap, na siyang inyong patuloy na madadama upang kayo ganap na lumigaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang pagmamahal ay nakapagpapalakas ng loob. Ang pagmamahal ay nakapagpapagalaw. Ang pagmamahal ay nakapagbibigay sigla. Kaya't kapag ito'y nadama ng isang pamilya, tulad ng mag-asawa sa kanilang mga anak, ang mahinang anak parang napapalakas nila. Ang naliligaw na anak, naaakay nila sa liwanag at matuwid na landas. Kaya't kapag nadama ng anak ang pag-ibig ng magulang, naiiba na babago ang kaisipan. Ganyan din ang pagmamahal ng Ama. Nakapagpapabago ng isip, nakapagpapabago ng damdamin. Kapag ito'y nadama at nanahas sa puso ng bawat isa, tunay na kasiyahan ang dulot sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko. Mga anak, ako'y inyong Ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara. Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina.
Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ang kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad dirigin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang may takot sa Panginoon, Diyos ay gumagalang sa kanyang ama. Ang may takot sa Panginoon, Diyos ay gumagalang sa kanyang ama at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Igalang mo ang iyong ama at ina sa salita at gawa upang sumayo ang kanyang pagpapala. Pinatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak. Ngunit ito ay nilalansag ng sumpa ng isang ina. Huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Ikararangal ng sinuman ang gumalang sa kanyang ama at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Maliwanag na sa lupa ay iniaatas o iniuutos, pinasa sa katuparan ng paggalang sa magulang. Sapagkat ang gumagalang sa magulang, gumagalang rin sa ama. Ang gumagalang sa ama na nakikilala siya na pagtatagumpayan ng lahat ng mga pinagdaraanan nila. Sapagkat kung paano nadarama ang pag-ibig at pagmamahal ng ama, na ituturo ng ama kung paano dapat gawin nila. Halina mga minamahal ko, lagyan ninyo ng buhay ang inyong pananampalataya. Bigyan ninyo ng kaukulan ng pag-ibig sa ama. At patuloy niyong makikilala kung sino siya sa buhay niyo, na kung hindi sa kanya, walang buhay ang bawat isa. Maaari nga sabihin ng tao, nasaan ba siya? Kapag dumaranas siya ng mga pagdurusa, na pakiramdam niya ay wala na siyang masandigan at hindi siya makatighaw. Subalit, daranasin mo ba ang ikay magdusa? Na maghapon kang nagdurusa hanggang gabi pa? O hanggang kinabukasan pa kung kilala mo ang ama? Maliwanag ang kanyang pangako. Ang gumagalang sa ama, kailan may di pinababayaan niya. Maliwanag ang sinambit niya kay Abraham, ang gumagalang sa kanya at sambahin siya sa katotohanan at may paggalang pagmamahal, hindi niya pa ba bayaan. Sa madaling salita, mga minamahal ko, nasa sa larawan ng pag-ibig ng ama sa mga anak niyang nagsasabuhay sa kanyang mga aral at napapadama ang pag-ibig na ito sa mga anak niyang buhay ang pag-asa at pagmamahal na mula sa kanya. Halina kayo, mga minamahal ko, may nakababagot bang buhay? May nakaiinip bang paghihintay kung ang ama ang nararamdaman mo sa puso mo? Mahirap man para sa iyo na pagagaan niya ito at di mo man nakikita, parang nahawakan mo na. Sapagkat ang pag-asa ay naroon sa puso mo, nililinis ang isipan, nababago pag-iisip mo. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga't ang mga kumilala sa Kanya at patuloy nakikilala pa, makakamtan nila kung ano ang mga pangako niya. Walang nagtanim na pagdakay may bunga na, kaya't kung ang tinanim nyo'y mabuti, maghintay kayo ng mabubuting ganti. Kaya't patuloy niyong gawin kung anong marapat at patuloy niyong makikita ang pag-uulat na tapat ng Ama na walang pagkabula, patuloy niyang pinagaganap, patuloy niyang pinatutupad. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, paghahari ng amay wagas, pagkilala niya sa kanyang mga anak ay totoo, na ang bawat isa, ninanasan niyang hanguin, mahango, maisadsyad, mahulagpos, at madulutan ng tagumpay. Nagmimithi ba kayong magtagumpay? Kilalanin, tanggapin, igalang at mahalin ang amang walang maliw, ang kapangyarihan. Noon, ngayon, at magpakailanman, may ginagawa siya
may gagawin siya at di siya tutugot gumawa sa lahat ng kanyang mga anak. Saan man dako, sino ka man, ano ka man, may nakalaan siyang mabuti sa iyo. Pagpalain kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Mula kay Lucas, isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Ano ba ang pagkilala mo sa isang Hesukristo na isinugo ng Ama sa ibabaw ng mundo? Ano ba ang pagtanggap mo sa pinapanginoon mo? Paano mo ba siya tuwirang kinamtan at patuloy na sinasamba sa matuwid mong pag-uukol? Ano nga ba ang dulot sa iyo ng isang tagapagligtas ng buhay mo? Paano mo na isasalarawan ang pagtanggap mo sa Kanya? Paano mo mabibigkas ang Panginoon ko at Diyos ko na kahit na nahihirapan ka, magagawa mo pa rin ito? Sapagkat may pagkilala kang tapat sa puso mo at inaari mo't inaangking kasama mo. Magalak kayo at magpurit, higit kayong magpasalamat. Kung sa kabila ng inyong pagdurusang hinaharap, pinakikibakahan, nakakamtan, patuloy ang inyong pananalig sa pagtitiwala nyo at paniniwala na ang inyong pinapanginoon ay mayroong magagawa. Patuloy kayong magalak at magpuri sa Ama kung sa kabila ng inyong mga pasakit na nararanasan, may galak pa rin ang inyong loob. Patuloy niyong ipagbunying mahulagpusan nito sapagkat patuloy kayong gagabay at papatnubayan at di pababayaan ng Amang kumakalinga kanino man. Patuloy niyo ngang nasahin at mithiin na ito'y mapagtagumpayan nyo sapagkat wala siyang dulot kanino man kundi ang kaligtasan. Kung magkagayon at nakilala nyo at kinikilala pang lubos ang inyong tinatawag na Panginoon na sugo sa inyong buhay, makikilala nyo ganapang Ama sa pagkilala nyo sa anak na isinugot binaba sa lupa. Sumainyo kapayapaan, mga minamahal. Paano mo ganap siyang makikilala kung walang nagaganap sa buhay mo? Na para bagang ikay hirap at para bagang ikay sakit ang nararamdaman. Doon mo mapapatotohanan may sumasaklolong tapat. At doon mo mapapakita na siya nga ang sa'yo'y tinanggap. Kung patuloy na ang pag-usad ng araw at buwan, naroon ka pa rin sa Kanya, ay nagtitiwalang matapat. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Tandaan ninyo, maraming magsusulputan, maglalabasan mga salitang magaganda't maiinam. Ngunit hindi ito pagmumulan ay tao lamang. Kaya't nung marami mang mga salitang maganda't mainam na hindi naman pakikinggan at makikinagang nilalang, paano ito may sasabuhay? Kaya't magalak kayo't magpuri sa mga naririnig niyong mga aral at salita na tinanggap niyong hindi tao ang inyong tinanggap, na tinanggap niyong hindi tao ang nangusap, na tinanggap niyong hindi tao ang nagdatal, kundi tinanggap niyong di niyo nasisilayan sapagkat alam niyong may Diyos kayong buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakayin yung kamtan. Nek karamenehanam,
Nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Paano mo maikakalat ang mabuting balita at paano mo maipapamahagi ang mabuting gawa kung sinasarili mo lamang? O dili kaya ibinibigay mo, binabahagi mo sa ilan lamang? Paano masasabing ilaganap mo at pinalaganap mo nga? Paano masasabing ibahagi mo at pinamimigay mo nga kung ang gusto mo lang ang iyong babahaginan? Ang gusto mo lang ang iyong pakikitunguhan? Kung pipiliin mo lang ang iyong bibigyan sa makatwid. Sa ibabaw ng lupang ito, mabuti at masama pinagsama ng Ama. Kaya't gusto mo't hindi, parehas mong tatanggapin, parehas mong hahandugan. Kaya't tanggapin ng gumusto sa iyo at hindi tanggapin ng ayaw sa iyo, tandaan mo, parehas lamang ang pakiramdam mo. Ang tumanggap sa iyo'y nasiyahan ka, ang di tumanggap sa iyo'y maligaya ka pa rin. Sapagkat ang amang iyong nararamdaman at siya lamang ang tinupad mo, siya lamang ang sinunod mo. Pagharian kayo, mga minamahal. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba't iba man ang panlasa ng tao sa pagkain na kinakain nila, ngunit iisang dila ang numanamnam. Iba't iba man pagkain ang susubo sa bibig ng tao, ngunit ngipin lamang din ang ngunguya at bagang na nakaugnay sa mayroong ngipin. Isa-isa ay mababahaginan ng tama at marapat ayon sa kanyang pangnamnam, pagtanggap, panglasa sa buhay, pagkilala, pagsunod, at pagtupad. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Gaano man kaganda ang binabahagi sa iyo, kung ginagawa mong pangit sa pananaw mo at pandama mo, hindi magiging maganda ito. Ngunit gaano man kapangit ang regalo sa iyo ng kapwa mo, kapag mahal mo at gusto mo ang nagbigay, siguradong tatanggapin mo. Ngunit sa buhay ng tao, pag hindi gusto na ipapamukha sa kapwa niya, kapag di niya mahal ang nagbigay. Ngunit kapag gusto niya, kahit na masama ang loob niya, nakangiti pa rin siya. Gayon ang Ama. May gusto sa kanya ang tao, hindi siya gusto, nakikilala siya at hindi siya nakikilala, mahal pa rin niya ang tao. Ginugusto pa rin niya, minamahal pa rin niya, hinahandugan pa rin niya. Subalit, alam niya ang tumanggap sa kanya, alam niya ang gumalang sa kanya, alam niya ang nakipagtotoo sa kanya, alam niya ang sa kanya. Kaya't magalak kayo sa pakikipagtotoo nyo, sa pagtanggap nyong tapat, sa pagkilala nyong ganap sa kanyang espiritu na magdudulot ng liwanag. Kaya't kung paano nyo pinakitunguhan at sinabuhay ang pakikisa sa espiritu niya, nasasalarawan ninyong mga tumanggap kung paano nyo rin ginalang ang Ama na hindi nyo nakikita. At kung paano nyo siya binigyan lugod sa inyong mabubuting ginagawa, kayo rin naman ang kanyang mapagpapala. Magbunyi kayo at patuloy na magalak sa pagpapalang di nyo man nahawakan, di nyo man nakita, ngunit nasa inyo, banal na espiritu na magbibigay liwanag, galak sa buhay mo, tao. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Nainip baga kayo? Yan ang pagsasalarawan na binabata nyo ang pagkainip nyong maghintay kung ang nasa puso nyo'y Kristo. Nababata nyo dahil hindi kayo pinagagalit, ginagalit ng Espiritong nasa inyo. Subalit kung di kayo nakabata, nayamot na inis kayo, inudyukan kayo ng Espiritong umaagaw sa inyo. Alalaong baga, ang galit ay hindi sa banal na espiritu, ang pagkabagot ay hindi sa banal na espiritu, ang pagkainip ay hindi sa banal na espiritu, ang pagkayamot ay hindi sa banal na espiritu, ang pagkainis ay hindi sa banal na espiritu. Kanino at sino
ang kasama mo sa oras na gayon. Ang nararamdaman mo, hindi naman ito maamin ng tao. Kaya sinong nahirapan, sinong nasasaktan? Tao rin, hindi ang Diyos na totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat araw at bawat buwan, taon, gabi na lumilipas, kapag ang Ama ang nasa puso't isip ng bawat isa, walang lumilipas na maganda na hindi niya nararamdaman. Walang lumilipas na pangit na hindi niya na iniisip. Sapagkat yung pangit na nakaraan, naisip mo man, ngunit isipin mo, wag nang mabalikan, wag mo nang gawin, at wag nang maganap sa buhay mo. Subalit ang lahat ng magaganda, isipin mo maganap pa sa tuwina na walang katapusan sa buhay mo. Kaya't upang sa tuwina'y magandang kaganapan, na masiyahan ang puso mo't kalooban, lagi mong alalahanin, kapiling mo't kasama, nasa puso mo'y Ama. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Muli po, bagamat wala akong kasalanan dun sa pagkahuli ko, tumupad lamang ako, manghihingi pa rin ako ng paumanhin sa inyo. Sapagkat, kinakailangan gawin yon. Naroroon na rin lang ako sa daan na yon. Kung kinakailangan sa gagawin mo, sa tunguhan mo, makikinabang ang kapwa mo, mabibigyan mo ng galak, mabibigyan mo ng liwanag, mabibigyan mo ng lakas sa kanilang karamdaman, ay dadalawin mo na sapagkat isa lamang ang daan na iyong tinataha. Kaya nga po, dahil gusto nila at naayon sa kalooban ng Ama, naantala nga po dahil may mga nagtatae, may mga nilalagnat, inaapoy ng lagnat, at mayroong may sakit na kinekemo na marapat mong bahaginan. Kaya sa isang daan, marami ang nakinabang. Sa isang paghayo, marami ang nakinabang. Pagkatapos mong maghayo ng aral at mabuting balita sa mga magulang, hahayo ka naman para magsagawa at magsakatuparan na buhay ang Kristo, totoo ang Kristo, mapagmahal at naghahandog ng pakinabang sa kagalingan. Kaya't ang lahat, kung tatanggap lamang, may malaking pakinabang na ikaw ay masisiyahan. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't mapapalad ang nagpaparaya, ang naghihintay, nagbabata. Kung sila'y tapat, aabutan ng pagpapala. Tagumpay na pagpapala. Naghintay ka ba? May sakit ka? Hindi ka nabagot, di ka nainip. Manalig ka kung paano ka nagparayang nagbigay, kaya nahuli ka, kaya naantala ang pag-uwi mo. Ang Diyos may gagawin sa iyo. Naantala ka ba? Sa dapat ay may gagawin ka pa. Ngunit dahil nagparaya ka at nagbigay ka, alang-alang sa ginawa mo, may ganti ang Ama sa iyo. Lagi niyong tatandaan, mapapalad ang nagpaparaya na totoo at bukal sa puso at di napipilitan, hindi pinipilit. Mapapalad kayo, mga naghandog ng tapat at totoo, bukal sa puso nyo, sapagkat ang Ama, ang ganti ay siya. Sapagkat ang Ama, ang gantimpala ay kaya niyang gawin sa bawat anak niya, sapagkat siya ang gaganti at magbibigay gantimpala sa mga anak niyang totoo, nakikipagtotoo sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba kung paano ang pagsasalarawan ng pagkilala kay Kristo sa ating Panginoon? Kung magkagayon po, kayo mismo ang magsasabi, masarap siyang kapiling. Hindi mo man naman siya nakikita. Subalit ang Espiritu niya ay nasa sa iyo. De parehas na rin yun, nadama mo rin siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ano nga bang pangalan niya? Leonora ba? Ano ang pangalan mo? Cecil. Cecil ba? Celia. Ayun. Yun na sana sasabihin ko eh. Kaya lang para gumanyan ka.
sign language. Eh, paano kung hindi pipi yung di marunong? Ano? Napakabuti ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nagmimithi po ba kayong kahit nakarampot na galak ay makapagdulot sa kapwa nyo? Tandaan ninyo, yung karampot na galak na minimithi nyo maibigay sa kapwa nyo, hindi karampot ang ibabalik ng Diyos sa inyo. Higit na galak ang kapalit nun. Nagbibigay po ba kayo sa kapwa ninyo ng kahit karampot na lakas? At sinasaalang-alang nyo ang sarili nyo para sila'y mapalakas sa pananampalataya? Tandaan ninyo, habang nagbabahagi kayo ng lakas nyo para sa pananampalataya nila, binabahagi na naman kayo ng Ama. Binibigay nyo ba ang pagkakataon para sa kapwa nyo, para kilalanin ang mabuting gawa nyo at sinasabuhay nyo dahil sa Ama? Tandaan ninyo, kung paano nagbibigay kayo ng pamamaraan para magpakilalang amay buhay at tapat kanino man, nakikilala nyong labis sa inyong pagkakaalam ang Ama na higit pa lang mapagmahal, mapagbigay, mapagparaya, mapagpatawad sa buhay nyo'y nagaganap. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Tapat po ba ang Diyos? Maging tapat din kayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa puso, sa isip, maitala. Huwag sa nguso. Buhay ba ang Ama? Kaya't sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Nainip baga kayo? Sa bagay, mainip man ba kayo't hindi, wala na. Talagang ganyan lang ang buhay. Parte-partisyon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya may bukas pa. Habang naroon po ako sa retreat house, tumawag ang manugang ko. Ma, kanino ko po ba iiwanan yung anak ko? Pupunta po ako sa Diyos ko po, anak ko mahal. Puntahan mo ka ako yung si Tita Maria mo, si Ninang Maria mo. O kaya ka ako ipagbilin mo na lang dun kay May. Manalig ka ako, kaya nila. Paliliguan po ba? Sabi, sige ka ako, kung kaya paliguan ng Tita Maria, Ninang Maria, paliguan. Pero bilang tao, sabi ko, Diyos ko, naririto ako para libangin mo alaya ng tao, yung apo ko, walang mag-aalaga. Pero sabi ko, pumunta ako ng CR, binuksan ko yung bintana pong nakasiwang yung kasi yung kwarto may kurtina hahawiin ko pa. Lumabas ako doon pumasok ako sa CR, dumulog ako. Panginoon, bahala ka na. Buhay po ba ang Diyos? Nawala yung pag-aalala, nawala yung parang papasok yung bilang tao, aba, yung apo ko walang mag-aalaga, ako naririto. Napakaputi po ng Diyos. Ano po? Minsan yung mga maliliit na pangyayari sa buhay mo, kaya po ito'y binabahagi, hindi para magmagaling, kundi para suriin nyo. Kung wala kayong magawa, malayo kayo sa pamilya nyo, may Diyos para gumawa. Lagi nyo tatandaan, ang di ninyo kaya-kaya ng Diyos at ang pamamaraan niya ay iba. Nawala ng problema. Sige ka, pupuntahan mo. Matuloy ka man at hindi matuloy yan Basta ang malaga, alam mo kung sino pupuntahan. Di po ba? Ganyan ang buhay. Bakit po? Parti-partisyon. Tawag naman yung papa nila. Ako ekay pupunta ng PL kasi ekay magdadala ng pagkain at yung baboy ekay baka manganak. Wala. Diyos ko ako, bahala ka na. Lahat po bahala ka na. Talagang ganyan ang buhay. Bakit po binabahagi ito? Ang tao maraming dahilan, maraming katwiran. Kami nga ang nagpapakatutot, nagsisikap, iniiwan na namin ang lahat Di po ba? Hindi po ako lang. Ang lahat ng nagpapakatuto at lahat nagsisikap na makapaglingkod. Dahil ayoko magmagaling na ako lang. Lahat po ng nagsisikap na maglingkod at makapaglingkod, pinagsusumikapan nilang talikdan ang mga dapat talikdan upang ang Diyos ay mapaglingkuran. At pagkatapos, yung inalayan mo, minumura ka pa, kasarap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pagkatapos, yung mga hinahandugan mo, naiinip pa sa'yo. Pagkatapos yung mga pinangungusapan mo, galit pa. Ay, kasarap talaga. Alam kong may magagawa. At pagkatapos, ginawa mo yung maganda,
ang storya ng buhay mo ay pangit. Di bali na, ang mahalaga, pinagaganda kayo ng Panginoon at pinabubuti niya kayo. Sa pananaw niya, di bali masama at pangit kayo sa pananaw ng inyong kapwa. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong ringgin ka ng Ama. Alam kong di ringgin kayo. May nagtanong, ba't yung bang asawa? Lang naman para kumayod. Kaya, kaya ang mga magulang, kumisan, magsasakripisyo para sa anak. Di ba da? Party-partisyon. Kung hingi naman ang hingi sa'yo ang anak mo, sasabihin naman, ba't hingi ka ng hingi? Buhay ba nga ma? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo, parte-parte, may nakalaan, parte-parte, mayroon sa inyo, aking parte-parte, minamahal, mayroon magandang nangyayari, parte-parte, parte-parte. Manalig, umangkin at ang gabi. At meron pa palang istorya, kaya nahuli. Yung po mismo sinasakyan ko, nagdadrive, pumarada muna doon sa isang lugar. At po, magsisiyar lang ako. Yung pala, nagtatae. Buhay ba ang Ama? Ngayon, sa pagtatae, sabi ng Espiritu, sige Eka, dumaan din ulit tayo dyan at kumuha tayo ng dahon kasi walang dahon sa ibang lugar nung kukunin. Kaya may dinanan pa rin kami. Ayan, natumba naman. Buhay pa ang Ama. Alam magawa. Ay, magagawa ang Ama. Pag ka na bawat may para mabusog kayo. Yun sirya pang matanda na lang yan, ano? Tek. Napakinoon. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga ay minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magawa. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Nako, yan ang masarap na amoy. Minamahal. Mayroong galing nung batang yun
Kapag kakaunti raw ang pagkain at marami ang kakain, ngunit gusto lahat ay mabusog at lahat ay matakaw, nag-aagawan. Ngunit kapag ang nagkasama-sama raw ay kakaunti man ang pagkain, ngunit nagkakahiyaan, halos di magalaw. Ngayon naman, pag maraming pagkain at lahat naman daw ay matatakaw, di alam ang pipiliin. Ngunit gaano man daw karami ang pagkain at lahat ng tao ay matabang sa pagkain, mapapanis lang daw. Yan ay lahat na nagaganap sa ibabaw ng mundo. Bakit kaya ang pagkain ay gustong-gusto ng tao, nilalasahan sa bibig nila, pagkatapos dudurugin, itatae? Ba't kaya ang pagkain ng kaluluwa ay marami din ang umaayaw? Kung paano maraming gustong kumain ng pagkain, sa pagkain ng kaluluwa ay ayaw namang kumain. Yan ang buhay ng tao sa mundo. Subalit pakatandin nyo, ang taong kumikilala sa Ama, gustong mabusog ang tiyan, gusto pa rin mabusog ang kaluluwa niya. Gustong lumakas ang kaluluwa, gustong lumakas ang espiritu, gustong lumakas ang katawan. Kaya't ang taong matalino, hindi lamang ang katawan niya ang nais niyang lumusog gumaling, kundi ang kanyang kaluluwa at palakas ng palakas ang espiritu niya. Kaya't kayong maging tao na matatalino, maging tao kayong matatalino para maging matuwa kayo sa mundong ito. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Ama ay iisa lamang, kaya para siya sa lahat. Hindi pwedeng pingas-pingasin. Hindi pwedeng putol-putulin. Hindi pwedeng agawin. Sapagkat para siya sa lahat. Ngunit sa lambak, sabi nga, sa lambak man ang karamihan, sa timba mang marami, at sa laksang bilang, mapaparte niya ang kanyang espiritu. Mapaparte niya ang kanyang kapangyarihan sa isa lamang na Diyos ng katotohanan. Kaya halina kayo mga minamahal, ang laksang bilang ng tao, sa kanya'y sandali lang kanyang bilangin. Ang napakarami at napakalaksang kasalanan, sandali lang kanyang patawarin. Lumapit ka lamang, makisa ka lamang, magbago ka. Kumapit ka't lumapit ka sa Kanya, isasadyad kaniya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anong masarap na amoy? Mabango, mabaho? Gusto niyong bumango sa pananaw ng Ama't malanghap niya ang bango ninyo? Magpakabuti kayo. Tama ba? Kapag ikay nakakaamoy ng labak, ng lubak, ano ba yon? Labak, yan. Kapag nakakaamoy ka ng labak, ano ang nasasabi mo? Kabaho naman. Pag nakakaamoy ka ng dumi, anong nasasabi mo? Kabaho naman. Pag nakakaamoy ka ng pabango, anong sabi mo? Kabango naman. Ang tanong, yung tao kayang mabango na yon, mabango rin kanyang buhay. Tandaan ninyo, hindi sa mabaho lamang doon mananahan ang dumi. Kahit sa tao, mabango man ito, nananahan din ang dumi kapag maruming isip niya, kapag marumi ang puso niya. Kaya ang nais ng Ama, Espiritu Santo, tanggapin ng bumango, luminis ang tao. Lumakas, sumigla ang kaluluwa. Lumakas, mabuhay ang espiritu nila. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag sa buhay ninyo at patuloy kayong makapanahan sa Diyos ng katotohanan. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Ayaw niyong magtanong. Kanina tanong na kayo ng tanong, anong oras kaya darating? Buhay po ba ang Diyos? Darating pa kaya, Eka? Maggagawain pa kaya? Si Apo Kunching kaya ay darating pa o pauuwi na kaya tayo? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, ano man ang tinanong kanina ng isip at may pinagsabihan kang bibig, ang mahalaga, naghintay ka, inabutan ka. Yan ang patuto ng Ama, walang naghintay,
nagbata na di aabutan. Kaya kung ang pinagbabatahan mo'y mabuti mong ginagawa, aabutan ka ng tagumpay. Pagpalain kayo muli sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo sa pag-ibig ng Amay, patuloy makadama at patuloy kayong magtagumpay sa hamon ng pananampalataya at hamon ng buhay pisikal, espiritual na pamumuhay. Pagpalain kayo. Tayo na, mga minamahal ko.